Grabe, Mang Tomas. Panglimang gabi nang tuloy-tuloy ang mga saklaan dito sa atin ah. Pansin mo ba? Walang palya. Halos gabi-gabi may dinadaluhan tayong lamay. Sosay, nagre-reklamo ka pa. Mas pabor nga sa'yo yan eh. Hindi ba? Mas maraming lamay, mas mahabang saklaan. Mas marami kang pagkakataon para makabawi sa talo mo. Hindi ko lang kasi maiwasang isipin eh. Tingnan mo tong si paring Cardo. Parang nung isang araw lang eh, kasama pa nating nagsusugal to, di ba? Tapos biglang inatake sa puso. Samantalang ang lakas-lakas pa niya. Ang nakapagtataka pa, bakit kaya butas ang saig ng kwarto niya nung natagpuan siyang patay? Ay. Hidaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya niyan may makarinig sa'yo eh. Bakit po ba? Totoo naman ah. Tingnan mo nga yung si Kapitan oh. Namatayan na nga tayo ng kumpare, abot tenga pa rin ang ngiti habang nagbibilang ng tong. Ginagawa na yata niyang negosyo ang mga patay dito sa atin ah. Nabubwisit tuloy ako. Kaya kanina pa ako natatalo sa laro eh. Tumahimik ka na lang, Teban. Magbalasa ka na lang ng mga baraha dyan. Alam mo, mas maswerte pa ngang matalo ka na lang sa sugal. Kesa ikaw naman ang sunod na paglamayan. Hindi mo naman yan gusto, hindi ba? Sino na sa inyo ang nakadalo na sa lamay? Naranasan niyo na bang makilamay para lang makapagsugal sa saklaan? Pero paano kung malaman mo na yung mga pinaglalamayan niyo, hindi naman talaga namatay sa natural na sakit, kundi sinadyang patayin para lang may mapagkuhanan ng pera? Kung ikaw ang makadiskubre ng ganyang sikreto, mananahimik ka lang ba para sa sarili mong kaligtasan? O isusugal mo ang buhay mo para itama ang mali? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang gagawin nyo. Gusto ko pong mabasa. Kung gusto nyong malaman kung anong sikreto ang nagtatago sa likod ng malalaking saklaan at sunod-sunod na burol sa isang lugar na napuntahan namin noon ng lolo ko, pakinggan nyo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Makoy. Matagal na akong tahimik na taga-suporta ng programa niyo. Kaya ngayon, ay naisipan kong subukan ding ibahagi sa inyo ang karanasan ko noon. Kasama ang lolo kong albularyo. Walang iba, kundi si Lolo Nanding. Nangyari ito mga ilang dekada na rin ang nakararaan. Sa isang malayong probinsyang hindi ko napapangalanan pa. Para na rin sa ikatatahimik ng mga taong nakatira sa lugar na yun ngayon. Nagsimula ang lahat ng isang araw, ay bigla na lang kaming nakatanggap ng isang sulat mula sa isang taong hindi namin kilala. Isang sulat na hindi namin akalaing magiging daan pala para maranasan namin ang pangyayaring yun, na hindi ko na yata malilimutan pa sa tanang buhay ko. Nagsimula ang lahat isang umaga nang may matanggap kaming isang sulat sa bahay. Walang nakalagay na pangalan ng sender at lalong walang return address. Basta't nakasulat lang sa isang pira-pirasong papel. Habang nagkakape si Lolo sa sala, binasa ko sa kanya yung nilalaman ng sulat. Sino kaya nagpadala ng sulat na tulo? Saka bakit kaya maraming namamatay doon sa baryo nila? Baka naman uso lang ang sakit dyan sa kanila. Panahon ng trangkaso at dinggi ngayon, di ba, Makoy? Hindi na bago yan sa mga liblib na lugar. Yun nga ang nakapagtataka, Lo. Sabi dito sa uling linya ng sulat, sa palagay ko, may kung anong klaseng nilalang ng dilim ang pumapatay sa mga kabaryo ko. Hindi ako naniniwalang simpleng sakit ang umuubo sa amin. Sana po ay matulungan niyo kami. Hindi na lang ng dilem. Baka naman aswang ang ibig niyang sabihin dyan, hindi kaya? Wala na bang ibang detalye? Wala na, Lo. Putol na yung sulat dito sa bandang ibaba eh. Baka minadali yung pagsusulat. Pupuntan ba natin to? Wala man lang kasing nakasulat kung saang baryo to galing. Tingnan mo yung likod ng sobre. Baka may selo o tatak ng post office yan kung saan ipinadala. Minsan, itilalagay dyan ng kartero kung saan bayan ang galing yan.
Oo nga, Lo. Meron nga. Galing pa to sa kabilang bayan, Lolo. Medyo malayo-layo rin ang biyahe papunta dito. Aabutin tayo ng mahigit 3 oras sa bus kung sakali. Sige, kung ganon, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Alis tayo mamayang hapon. Hindi magpapadala ng kanyang sulat yan. Kung hindi seryoso ang nangyayari sa kanila. Seryoso ba kayo, Lo? Hindi ka natin kilala kung sino tong mga to eh. Buhat ng tanggapin ko ang pagiging albularyo iyo. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na hindi ako maaaring tumanggi sa kahit na sinong nais humingi sa akin ng tulong. Lalo na kapag ganitong matindi ang pangangailangan nila. Malakas ang kutob ko. Totoo ang tulong na hinihingi sa sulat na yan. Yun din ang sinasabi ng mabubuting espiritu sa paligid ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa dahil alam kong seryoso ang lolo kapag ganun siya kabilis magdesisyon. Lolo, ano yung mga yan? Bakit puro barayang inilalagay nyo sa bag? Nasaan yung mga bote ng langis natin at yung mga gamit pantawas? Di natin dadalhin yun ngayon. Iiwan natin lahat ng gamit ko sa panggangamot dito sa bahay. Iba ang gagamitin nating diskarte sa baryong pupunta natin. Ho? Paano ho tayo manggagamot o magpapalis ng aswang kung bara lang yung dala nyo? Makikipagpusoy ba kayo sa kanila para umalis sila doon? Ay, sus Mariusip naman ito. Mag-isip ka nga ba, Koy? Kung pupunta tayo doon na mukhang mga albularyo, ano sa tingin mo ang gagawin ng mga kalaban natin? Ha? Di magtatago sila. Di natin sila mahuhuli agad. Kung sa bagay nga hulo, may punto kayo dyan. Ano bang gagawin natin? Magpapanggap tayo mga sugarol doon? Oo, magpapanggap tayo mga dayong lulong sa sugal. Tutal, sabi sa sulat, araw-araw may lamay sa saklaan doon sa lugar nila, hindi ba? Ay doon tayo pwesto para magmasid. Ayos din yung plano nyo ah. Hindi kailangan ko rin palang umaktong basagulero niyan. Dapat pala, magdala ako ng mga damit na magpapakita nitong muscles ko. Para mukha akong sigalo. Umayos ka nga diyang bata ka at makatotohanin ko yung pagbasag dyan sa mukha mo. Lolo naman. Kumuha ka na ng karayom at posporo sa kusina. Bilis! May ayusin lang ako bago tayo umalis. Sumunod na lang ako sa utos niya kahit medyo naguguluhan pa rin ako. Pagbalik ko galing kusina, nakita kong hawak niya yung paborito niyang tabako. Matagal niya nang itintago yon at hindi ginagamit. Dahil espesyal daw yon. Inabot ko sa kanya yung karayom at posporo. Akala ko kung anong gagawin ni Lolo doon. Pero bigla niyang tinusok yung sarili niyang hintuturo gamit yung karayom hanggang sa dumugo ito. Oh, Lolo! Bakit yun naman ang tinusok yung daliri nyo? Ang laki pa naman yung karayom na kinuha ko. Kailangan ng 3 patak ng dugo para makumpleto ang orasyon sa tabakong to, Apo. Manood ka nang ikay matuto. Orasyon? Bakit sa tabako nyo pa nilagay? Isusubo nyo yan mamaya? Manood ka na lang dyan at huwag kang magdaldal. Ihigupin ng dahon na to ang lahat ng patak ng dugo ko. Tingnan mo. Para saan ba kasi yan, Lo? Kadiri! Special to. Matagal ko nang hinanda to para sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang magiging mata natin sa baryong pupunta natin. Sindihan nyo na nga. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sige. Umatras ka ng konti dyan dahil sigurado akong hindi mo magugustuhan ang unang buga nito.
Magandang gabi sa inyo. Pasensya na sa bala. Pwede bang makiupo dito? Nagpapahinga lang kami galing biyahe. Oo naman ho tayo. Walang kaso yan. Dayo lang yata kayo dito ngayon. Ngayon ko lang nakita yung mga mukha niyo Oo, dumayo talaga kami dito. Gusto nga namin maghanap ng mapaglilibangan ng apo ko. Nabalitaan kasi naming araw-araw daw ay malaking saklaan dito sa inyo. Nako, tama yung narinig nyo. Wala pang patid ang sugalan dito simula nung isang buwan. Kaya maraming nakikipagpustahan gabi-gabi. Paano ba naman mapapatid yan eh? Halos araw-araw may namamatay dito sa baryo natin. Parang isinumpa na yata tong lugar natin Tingnan mo nga yan Hindi pa nga nauubos yung luha ng pamilyang namatayan nung nakaraan. May bago na naman. Ay, Teban, tumahimik ka nga dyan. Walang sumpanam nangyayari dito. Nagkataon lang na sunod-sunod ang inaatake sa puso at nagkakaroon ng may mga sakit. Dahil na rin siguro sa init ng panahon. Huwag mo nang bigyan ng masamang kahulugan at baka may makarinig pa sa'yo. Anong nagkataon? Kahapon lang nailibing si Mang Bino na ang lakas-lakas pa nung isang araw. Ngayon eto na naman. Pinaglalamayan na naman natin si Aling Nena na natagpo ang tigas na dun sa kwarto niya kanina. Malas talaga ang baryong ito. Hinasabi ko sa inyo Ay, sandali! Ano ba itong mga naririnig ko sa inyo, ha? Ay, puro ka na naman chismis, Teban. Natural lang na mamamatay ang tao kapag matanda na o kung may nakatagong sakit. At isa pa, tingnan mo nga. Kung hindi dahil dyan, wala tayong saklaan ngayon. At hindi ka makakabawi sa talo mo kahapon. Pambihira na ba niyang mga nangyayari dito sa inyo? Pero sige, upo muna kami dito ng apo ko at manunood sa mga laro. Lo, mukhang mapapalaban yata tayo ng matindi dito Napakaraming tao dito ngayon. Hayaan mo sila. Magbasit ka lang sa paligid mo. At tingnan mo kung sino ang mga umaaligi dito sa saklaan na mukhang hindi ordinaryo. Habang nakaupo kami sa gilid ni Lolo at nakikinig sa mga nagbubulungan sa paligid namin, hindi ko maiwasang kilabutan. Totoo nga ang laman ng sulat. Mismong ang mga taga ron sa baryo ay nagdududa na rin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapitbahay nila. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Ako nga po pala si Kapitan Nestor, ang kapitan dito sa baryo namin. Kanina ko pa napapansin na may mga bagong mukha dito sa burol ni Aling Nena. Kayo pala yon? Magandang gabi rin sa iyo, Kapitan. Pasensya na kung dumiretso na kami dito sa sugalan, ha? Gusto lang talaga naming maghanap ng magandang mapaglilibangan. Ako nga pala si Nanding. At ito naman ang apo kong si Makoy. Naku, walang problema yon, Mang Nanding. Mas maraming bisita, mas masaya ang pamilya ng namatayan. Lalo na at mukhang handang-handa kayo para sa mga palaro natin ngayong gabi. Galing pa ba kayo sa ibang bayan? Opo, Kapitan. Medyo malayo-layo rin yung biniyahin namin. Talagang dumadayo kami sa mga ganitong pasugalan. Dahil hilig talaga namin maglaro. Nabalitaan kasi nitong lolo ko na hindi rin nawawala ng aksyon dito sa inyo kaya nagyaya agad. Totoong-totoo yan. Hindi kayo mababagot dito sa baryo namin. Araw-araw, sinisiguro kong maayos ang mga saklaan dito para makatulong na rin sa mga naulila. Kaya hali kayo, sumama kayo sa akin at ipakikilala ko kayo sa mga pinakamagagaling nating manlalaro dito. Ayan ang gusto kong marinig. Gusto ko yung mga sanay tumaya ng malaki para hindi sayang naman ang biyahe namin ng apo ko. Umay na kasi ako sa mga kalaro sa lugar namin. Walang problema dyan. Dito tayo sa pwesto ng pusoy. Tomas, may mga bago tayong tayo dito. Asikasuhin mo ng mabuti itong mga bisita natin. Sige po, Kapitan. Dito kayo pumwesto, Mang Nanding. Baka kayo na ang mag-uwi ng swerte ngayong gabi. Medyo malamlam ang tayaan kanina pa Malamlam? Baka naman puro barya lang ang itinataya ng mga kalaro mo dyan. Kaya walang kagana-gana itong laro ninyo.
Aba, matapang tong matandang to ah. Anong barya? Baka mamaya mas malaki pa yung taya namin sa baon mo pabalik sa inyo. Talaga ba? Ay tingnan nga natin kung hanggang saan niyang tapang mo sa baraha iyo.
Miss, magandang gabi. Pwede mo makaingin ng isang tasang kape? Ikaw? Miss, sabi ko baka pwede makaingin ng kape. Ayos ka lang ba? Bakit bigla kang natulala dyan? Sige po. Sandali lang. Ipagtitimpla ko kayo. Matapang bang gusto nyo o medyo matamis? Medyo matamis sana para mawala yung pait sa sikmura ko. Ako nga pala si Makoy. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Amihan. Kayo yung bagong dating, hindi ba? Narinig ko kasi kanina sa isang kapitbahay namin na may mga dayo raw na nagbagsak ng malaking pera sa mesa. Oo. Yung lolo ko ang nagsusugal doon eh. Sumama lang ako para bantayan siya. Medyo matigas kasi ang ulo noon kapag nakakita ng baraha eh. Ganun ba? Eto na yung kape mo, oh. Mag-ingat ka lang dahil mainit pa yan. Salamat, Amihan. Ang sipag mo naman. Kanina ka pa ba nandito sa kusina? Tsaka ikaw lang bang mag-isa ang nag-aasikaso dito para sa mga bisita? Nakasanayan ko na rin kasi. Lagi namang may namamatay dito sa baryo namin kaya madalas nandito lang ako sa likod para tumulong na magpakain at magpakapis sa mga naglalamay. Amihan? Ano ba yung ginagawa mo dyan? Ubus na yung kape na natumas doon sa labas. Bakit hindi ka pa nagdadala ron? Opo, Kapitan. Ilalagay ko na po sa tray yung mga tasa. Pasensya na po. Bilisan mo. Inaalagaan natin ang mga naglalaro para manatiling gising. Kaya dapat hindi nawawala ng kape ang mga yon. Oh, Makoy. Nandito ka na pala. Pasensya ka na dito sa anak ko, ha? Medyo mabagal kumilos eh. Anak niyo pala siya, Kapitan. Hindi halata, ha? Ano ka mo iyo? Wala po ka ako yun. Sadyang marami lang po yata siyang ginagawa dito sa kusina. Kaya natagalan. Kaya nga lagi kong isinasama sa mga ganitong gawain yung anak kong yan para matuto sa buhay at makatulong sa negosyo ko. Sige na, bilisan mo na dyan, Amihan. Huwag puro kwento ang atupagin mo. Makoy, iho. Babalik na ko doon. Sige po, Kapitan. Susunod din ho ako doon mamayang kaunti. Pasensya ka na sa tatay ko, ha. Ganun lang talaga siya. Kapag maraming bisita. Gusto niya kasi laging perpektong pag-aasikaso namin sa lahat. Ayos lang yun. Pero ayos ka lang ba? Lagi bang ganun ang trato sa'yo ng tatay mo? Bigla ka kasing namutla nung nakita mo siya eh. Pagod lang siguro to ako eh. Sunod-sunod din kasi ang puyat ko. Nung isang araw lang nag-asikaso rin ako para sa lamay ni Mang Bino. Tapos ngayon, naulit na naman dito kina Aling Nena. Napakahirap naman pala ng sitwasyon mo dito. Gusto mo bang tulungan na kita dyan sa mga hugasan mo? Mukhang marami-rami tong naipon yung hugasin, oh. Naku, wag na. Bisita ka dito. Nakakaya naman kung ikaw pang maghuhugas ng mga tasa. Ako na bahala dito. Kaya ko na to. Ayos lang sa akin yun. Sanay naman ako sa gawaing bahay eh. Isa pa, hindi nga namin kakilala ng lolo ko yung pinaglalamayan eh. Nandun lang talaga kami para magsugal. Tsaka para may kausap ka rin habang nag-aayos ka. Nakakabagot din kasing manood lang doon sa sugalan habang hinihintay kong matalo si Lolo Nanding. Matalo? Akala ko ba magaling yung lolo mo sa sugal? Dala-dala pa nga niya yung malaking pera eh. Magaling nga magyabang eh. Pero madalas, nauubos din yung pera niya sa bandang huli. Sanay na ako roon eh. Kaya ito, sumasama ako para siguraduhin may pamasahe pa kami pauwi bukas. Nakakatawa naman pala yung lolo mo. Pero mabuti na rin yung may kasama siya sa biyahe. Delikado rin kasing bumiyahe pa uwi galing dito ang mag-isa, lalo na kapag madaling araw. Bakit naman delikado?
May mga nanguhold up ba dito sa inyo kapag gabi kaya ganun? Hindi naman. Pero nitong mga nakaraang linggo kasi, may mga nagkakasakit na lang bigla kapag naglalakad mag-isa sa dilim. Kaya madalas, mas pinipili na lang ng mga tao na magstay dito sa lamay hanggang umaga, kaysa umuwi sila sa mga bahay nila. Nagkakasakit kapag naglalakad sa dilim? Parang ang labo naman nun. Baka naman nahahamugan lang sila kaya nagkakatrangkaso kinabukasan. Sana nga ganun lang kasimple yung dahilan. Pero iba eh. Ang lalakas pa nila nung gabi. Tapos kinabukasan, mababalitaan na lang naming wala na sila. Parang yung nangyari nga dyan kay Aling Nena. Kaya pala ganun na lang din katakot yung mga tao kanina doon sa labas habang nagkikwentuhan. Pati tuloy ako kinikilabutan sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Nakakatakot din pala dito sa baryo yun nyo Kaya kung ako sa'yo, Makoy, bantayin mong maigi yung lolo mo. Pagkatapos niyong manalo o matalo dyan sa saklaan, umuwi na kayo agad bukas ng umaga. Bumalik na lang ulit kayo kung gusto niyo para makapagsugal ulit. Basta huwag kayong ganong tatagal palagi dito. Dahil hindi magandang hangin dito sa amin. Ganun ba? Saan kaya kami pwedeng makituloy dito kung sakali? Mukhang malabo kung maayang umuwi agad diyang si Lolo Pasensya ka na, hindi ko ma-offer sa yung bahay namin. Ayaw ng tatay ko na magpapatuloy kami ng dayo eh. Tsaka, mas mabuti na yung sa labas na lang kayo ng baryo maghanap ng matutuluyan. Para sa kaligtasan nyo na rin.
Galing ako doon sa silong ng bahay ni Namang Kulas. Doon mismo sa tapat ng kwarto kung saan daw siya inatake sa puso. Ano ginawa mo doon? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong umaligid at baka may makakita sa'yo. Nagkunwari akong iihi sa likod. Kailangan kong kumpirmahin yung hinala natin eh. At tama nga tayo, Lo. Hindi talaga sakit ang pumatay doon kay Mang Kulas. Anong nakita mo sa silong? May naiwang babakas ang mga kalaban natin? Lo, may nakita akong maliit na butas doon sa sahig na kawayan. Tapat na tapat ng higaan nung namatay. Sinadya yung butas na yun, Lo. Butas? Gaano kalaki yun? Kasya ba ang tao? Maliit lang. Kasya lang siguro yung 2 daliri ko. Pero yung gilid nun, Lo, kinapa ko nung nandun ako sa ilalim. Anong naramdaman mo? May malagkit-lagkit pang likido doon. Kulay pula. Pero medyo natutuyo na. Inamoy ko pa nga para makasiguro. Dugo yun, Lo. Dugo ni Mang Kulas. Sinasabi ko na nga ba? Walang atake sa puso o kung anong sakit ang kumakalat dito sa baryong to. Sinipsip nila yung dugo mula sa ilalim ng bahay. Gamit ang mahaba at malapisi nilang dila. Hindi pa nabanggit nyo sa akin ang tungkol sa mga ganong klase ng aswang, Lo? Sila ang hinala kong gumagawa nito. Kaya pala parang walang sugat yung mga bangkay. Kasi sa ganong kaliit na butas lang sila dumadaan gabi-gabi. Napakalilis silang umatake, Lo. Napakatuso talaga ng mga aswang na yon. Gumagamit sila ng sakit bilang dahilan para pagtakpan ang pangangain nila. Para walang mag-imbestiga sa mga katawan ng namatay. At mukhang alam na to ng mismong kapitan ng baryong ito. Kaya gano'n na lang siya kagala kapag may bagong namamatay. Ginagawa niyang negosyo ang mga bangkay. Ano nang gagawin natin ngayon, Lo? Kakausapin ko ba ulit si Amihan para tingnan kung alam niya to? Pakiramdam ko talaga. May itinatago yung babaeng yun sa akin. Wag na. Huwag kang padalos-dalos. Bumalik ka na doon sa pwesto mo kanina. Huwag kang magpapalata na may nalaman tayo at lalong huwag mo munang tanungin yung anak ni Kapitan. Ako nang bahala dito sa mesa para manmanaan yung 2 matandang babae. Kapag nahuli ko sila sa akto, doon tayo
mo yan, amihan. At bakit kailangan pang patago? Kung kailangan mo ng tulong, bakit hindi mo sinabi ng diretsahan sa akin kanina nung nasa kusina tayo? Paano ko sasabihin sa'yo doon? Palagi nag-iikot ang tatay ko. Baka mamaya may makarinig sa ating isa sa mga tauhan niya at isumbong ako. Papatayin nila ako kapag nalaman nilang ako nagsuplong ng mga kalokohan nila. Papatayin ka ng sarili mong tatay? Imposible yata yun. Ikaw ang nag-iisang anak niya. Walang pakialam ang tatay ko sa kahit na sino. Pera lang ang mahalaga sa kanya, Makoy. Pera't kapangyarihan. Hindi mo ba yun naiintindihan? Amihan, kumalma ka muna. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano pa talaga nangyayari dito sa baryo nyo? Bakit araw-araw may namamatay? Dahil ginagawa nilang pagkain ng mga tao dito. Pinapayagan ng tatay ko na mangain ng mga aswang dito kapalit ng pera. Ha? Alam ng tatay mong tungkol sa mga aswang? Alam ni Kapitan Nestor na may mga aswang dito at kinukonsinti niya? Oo. Magkakasabot sila ni na Lola Andeng at Aling Rusing. Isang gabi, hindi ako makatulog kaya bumaba ako sa kusina namin para uminom ng tubig. Doon ko sila narinig na nag-uusap sa sala. Dinig na dinig ko, Makoy. Pinapayagan ng tatay ko na manirahan ng mga aswang na yun dito sa baryo namin. Kahit alam niyang mga halimaw sila. Ganun ba kasama ang tatay mo para isakripisyo ang buhay ng mga nasasakupan niya? Anong nakukuha niya sa pagpahig na yun? Negosyo. Tuwing may namamatay na kabaryo namin, ang tatay ko ang unang-unang naglalabas ng pera para pondohan ng mga saklaan dito. Siyang nagdadala ng mga tolda, ng kape, ng mga upuan. At siya rin ang nagpapatay ng mga mesa ng saklaan. Dahil alam ng mga dayo na laging may patay dito, dinadayo kami para magsugal. At sa bawat panalong, sa bawat taya, may malaking porsyentong napupunta sa bulsa ng tatay ko. Pinagkakakitaan niya mga bangkay dito, Makoy. Kaya pala ganun na lang kagalak ang kapitan. Tuwing may dadayong sugarol na tulad namin ni Lolo dito. Dahil mas malaki ang pera, mas malaki ang kikitain niya. Pero amihan, paano nila pinapatay ang mga tao nang hindi nag-iiwan ng bakas? Ang sabi sa akin kanina, inatake daw sa puso si Mang Kulas. Yun ang napagkasundoan nila. Bawal umatake ang mga aswang ng marahas para hindi magtaka mga pulis sa bayan. Hindi nila pwedeng lapain ang mga tao. Ang ginagawa nila, gumagapang sila sa silong ng mga bahay tuwing madaling araw. May mahaba at napakanipis silang dila. Parang hibla ng sinulid. Ipapadaan nila yun sa maliliit na butas sa sahig na kawayan. Hanggang sa tumusok ito sa balat ng natutulog na biktima. Sisip-sipin nila ang dugo mula doon. Kung ganun, tabang hinala ko. Yung nga ang nakita ko kanina sa silong ng bahay ni Mang Kulas. May butas sa tapat ng higaan niya at may nakapa akong dugo doon. Tama ka. Pagkatapos nilang sumipsip ng dugo para mabusog, hindi pa sila nakokontento doon. Iiwanan nila ng sumpang biktima. Isang uri ng itim na mahika na magpapabagsak sa katawan ng tao para magmukhang inatake sa puso. Nagkasakit sa bato o dumanas ng matinding komplikasyon sa katawan. Kaya kahit anong pagpapasuri nila sa doktor, lalabas na natural na sakit ang ikinamatay. Walang maghihinala na sinipsipan sila ng dugo. At pagkatapos mailibing ng mga bangkay, sa kanila kukunin ang mga iyon para kainin ng tuluyan ng kanilang katawan. Umiyak.
Asa, kaya nga kanina pa kita itinatabi paalis eh. Ayokong kayo pang maging susunod na biktima. Wala kang dapat ipag-alala. Albularyo talaga ang lolo ko. Yung sugal na nakikita mo, pagpapanggap lang namin yon para hindi kami mahalata ng mga aswang at ng tatay mo. Habang umiiyak siya, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Humakbang ako palapit at niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan niya sa pag-iyak habang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Basang-basa na ng mga luha niya ang damit ko, pero wala akong pakialam. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na ligtas siya sa mga bisig ko at hindi niya na kailangang pasanin mag-isa ang lahat ng bigat na matagal niya nang dinadala. Hinaplos ko ang likod niya para patahanin siya. Matagal kaming magkayakap sa gitna ng madilim at tahimik na bakurang yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang medyo kumalma na siya, dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap at nagpunas ng mga luha niya. Pasensya ka na, Makoy. Nabasa ko pa yata ng luha ko yung damit mo. Bigla lang kasi sumabog lahat ng kinikimkim ko eh. Ayos lang yon. Buti nga, inilabas mo na yan. Para gumaan na kahit paano ang pakiramdam mo. Nakakapangit kaya pag lagi nakasimangot. Totoo ba yung sinabi mo? Na hindi kayo totoong mga sugaron? Na albularyo talagang lolo mo? Oo, totoo yun. Alam mo, yung tabakong hinihitit niya, nababaho ang amoy. Ginagamit niya yon para malaman namin kung sino ang mga aswang sa paligid. Ano nang plano nyo ngayon? Mahirap kalabanin sina Lola Anding. Marami silang tauhan dito sa baryo. At lalong hindi kayo papayagan ng tatay kong mangialam sa negosyo niya. Kami na ang bahala doon. May mga inihanda ng gamit si Lolo para patumbayin ang mga halimaw na yon. Kailangan lang namin ng tamang tiyempo para huliin sila sa akto. Para hindi na makapalag ang tatay mo at ang mga kasabwat niya. Paano ang tatay ko? Kapag napatunayan niyo nag-aalaga siya ng aswang, makukulong ba siya? Papatayin ba siya ng mga taga-baryo kapag nalaman nilang totoo? Hindi ko alam ang mangyayari sa tatay mo, Amihan. Pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng buhay na isinakripisyo niya para sa pera. Naiintindihan mo naman yun, hindi ba? Naiintindihan ko. Masakit dahil tatay ko pa rin siya. Pero alam kong tama lang na matapos ang kasamaang ito. Handa na akong harapin kung ano man ang kahinatnan ng pamilya namin. Hindi ka mag-iisa sa pagharap doon. Ipinapangako ko sa iyo, Amihan. Tatapusin namin ni Lolo ang sumpa dito sa baryo niyo. At kapag tapos ang lahat, kapag ligtas sa mga tao dito, isasama kita pa uwi sa amin. Isasama mo ako? Pero paano? Wala akong alam sa buhay dun sa bayan niyo. Pabigat lang ako sa inyo ng lolo mo. Hindi ka magiging pabigat. Ilalayo kita sa delikadong lugar na to. Magsisimula ka ng bagong buhay. Malayo sa mga aswang at malayo sa kasakiman ng tatay mo. Pangako yan, Amihan.
Magandang umaga po, Kapitan. Ang aga niyo yatang gumising ngayon. Hindi ba kayo napuwi sa naging laro kagabi? Magandang umaga rin pala sa'yo, Amihan. Magandang umaga, Kapitan. Papunta sana kami dyan sa tindahan para magkape. Si Aling Rosing ba yan? Anong nangyari sa mukha niya at mukhang namamagay ang bibig niya? Oo nga po. Napasok po ba kayo, Aling Rusing? Mukhang ang sakit niya na. Hindi mo na kailangang malaman kung napaano ito, bata. Rosing, huwag mong ibuntong sa kanila ang init ng ulo mo. Pasensya na, Kapitan. Pasensya ka na rin sa akin, Iyo. Hindi lang talaga magandang pakiramdam ko ngayon. May aksidenteng nangyari kay Rosing kagabi. Natapunan siya ng kumukulong mantika habang nagluluto sa bahay niya. Kaya nandito siya ngayon para magamot. Wala lang yan. Mang Nanding, pwede ba tayong mag-usap saglit? Tayong dalawa lang sana. Oo naman, Kapitan. Tungkol saan ba itong pag-uusapan natin at parang masyadong seryoso yata ang mukha niyo ngayon? Napansin ko kasi kagabi na masyadong mainit ang dugo ng mga tao sa inyo sa sugalan. Gusto ko lang kayong bigyan ng babala. Minsan kasi kapag palaging nananalo ang mga dayo, hindi maiwasan na may magtanim ng galit. Ayokong may mangyaring masama sa inyo habang naandito kayo sa baryo ko. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, Kapitan. Pero sanay na kami ng apo ko sa mga ganyang klaseng sugarol. Bahagi na ng sugal ang maasar, kaya hindi kami natatakot. Alam ko, pero bilang kapitan, responsibilidad ko ang katahimikan dito. Eto, may inihanda akong maliit na pabuya para sa inyo. Malaking halaga yan, pantagdag sa mga napanulunan ninyo kagabi. Gusto ko sanang pakiusapan kayong lisanin na ang baryo namin ngayong umaga. Para na rin sa kaligtasan nyo. Ay suhol ba ito para umalis kami, Kapitan? Hindi ko patatanggap yan. At saka hindi pa kami tapos ang apo ko sa pagbabakasyon namin dito. Maganda ang simoy ng hangin at marami pang pera ang mga tao sa lamay. Babalik kami mamayang gabi para tuluyan ang ubusin ang pera ni Teban. Masyado kang mayabang, Mang Nanding. Baka pagsisihan mo yung desisyon mo. Mag-isip kang mabuti. Aling Rusing, hindi pa po kami nagsasawa dito. Sayang naman po kung uuwi kami agad. Ang dami pa pong nakapilang laban si Lolo. Sigurado ba kayo dyan sa desisyon nyo, Mang Nandeng? Minsan lang ako mag-alok ng tulong. Kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo, labas na ako dyan. Handa po kami sa kahit anong mangyayari, Kapitan. Sige po. Mauna na kami at medyo kumukulo na ang tiyan namin eh. Sige, kayong bahala. Pero wag niyong sabihin hindi kami nagbigay sa inyo ng babala.
naman at hindi kayo nagpapigil sa lakas ng ulan, Mang Nanding. Kala ko, hindi na kayo sisipot ngayong gabi. Wala sa bukabularyo ko ang umaatras sa sugal, Kapitan. At saka napansin kong pinakandado mo ang mga gate nitong lugar. May pinagtataguan ba tayo? Kaya kailangan ikulong ang mga tao dito sa loob. Para lang yan sa seguridad ng lahat. Napakalakas ng bagyo sa labas eh. Baka may mangyari pang aksidente kung hayaan kong labas-masok ang mga bisita. Gusto ko lang siguraduhin ligtas sa mga tao habang naglalaro tayo. Tama yun, Mang Nanding. Tsaka para walang tatakbo kapag natalo ng malaki. Oh, dito tayo sa espesyal na mesa. Kayo lang, si Kapitan at si Lola Anding ang maglalaro. Malaki ang taya dito, kaya hindi pwedeng sumali ang mga walang pondo. Magandang gabi sa inyo, mga dayo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakahawak ng baraha. Pero dahil espesyal ang gabing ito, naisipan kong sumali. Balita ko kasi, napakaswerte niyo raw. Gusto kong malaman kung totoo yun. Malalaman mo rin mamaya, Andeng. Pero bago ang lahat, napansin kong parang uhaw na uhaw ka. Kanina ka pa nakatingin dyan sa liig ng apo ko. Ay anong sinasabi mo sa nanay ko, Dayo? May pinupunto ka ba? Nandito ka pala, Roseng. Wala naman. Nagbibiro lang ako. Ikaw, kumusta? Mukhang hindi pa yata magaling yung sugat mo ah. Mukhang nabubulok na yung bibig mo. Masakit ba? Mang Nanding, mukha yatang may laman niyang sinasabi mo. Huwag mong biruin ang ganyan sina Roseng at Lola Anding. Dahil hindi sila kagaya ni Teban. Ang mabuti pa, umpisa na natin to. Lolo, nakita ko si Amihan doon sa may lutaan banda. Gusto niyo po bang kumuha muna ako ng kape bago kayo mag-umpisa? Huwag na. Dito ka lang sa likod ko. Hindi ako mag-uumpisa nang hindi ko nasisindihan tong bagong tabakong inihanda ko. Malamig ang gabi. Kailangan nating pampainit. Sige lang. Gawin niyo lang kung anong magpapalakas ng loob niyo. Tomas, ibigay mo na ang mga baraha para matapos at... Diyos ko namang Nanding. Ano na naman ba yung hinihit-hit mo ngayon? Lalo yatang bumaho. Hindi ko makita yung bara sa sobrang hapdi sa mata ko. Tumahimik ka, Tomas. Mang Nanding, pwedeng mas ibuga mo pa papunta dito sa pwesto ko yung usok mo. Parang bigla kong nakaramdam ng matinding gutom. Gusto mo ba talaga ng usok na to, Andeng? O sige, eto. Sana mabusog ka. Hindi. Nay, huwag kayo magpauto sa kanya. Isa siyang... ang balat ko. Nasusunog ang balat ko. Anong ginawa mo sa akin? Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga ba, kayo ang umatake sa akin kagabi. Anong ginawa mo kay Andeng? Anong inilagay mo dyan sa tabako mo, tanda? Bakit namumula at nagpapaltos ang balat niya? Orasyon. Orasyon na papatay sa mga halimaw na katulad niyo. Akala niyo ba hindi ko alam kung anong ginagawa niyo dito sa baryo? Matagal na naming alam kung sino ang mga pumapatay dito. Sinasabi ko na nga ba? At mga pakialamero kayo?
Sinabi ko na sa inyo kaninang umaga na umalis na kayo, pero nagbatigas pa kayo. Ngayon, pareho kayong mamamatay dito. Wala makakalabas ng buhay sa covered court na ito. Huwag, Tay! Ibaba mo yung baril mo! Huwag mong itutok sa kanila yan! Biglang sumulpot si Amihan mula sa likuran at mabilis na pumagitna sa amin ni Kapitan Nestor. Itinutok kasi ng kapitan ang isang kalibre 45 direkta sa ulo ni Lolo Nanding. Sa mga oras na yon, nagkakagulo na sa buong covered court. Nang mapasigaw si Lola Anding, hindi niya na nakontrol ang anyo niya. Unti-unting umusli ang mga pangil niya, umaba ang mga kuko niya, at namula ang mga mata niya. Ganon din ang nangyari kay Aling Rosing at sa ilan pang matatanda na nakaupo sa paligid namin. Nang makita ng mga inosenteng taga-baryo ang pagbabagong anyo ng mga kapitbahay nila, nagsimula silang magpanik. Nagsigawan ng mga tao, nagtulakan papunta sa mga gate, pero dahil nakakandado ang mga ito, wala silang mapuntahan. Natrap ang mga tao sa loob kasama ang mga halimaw, pero ang pinakamalaking tensyon ay ang nangyayari sa harapan namin, kung saan nakatayo si Amihan para harangan ng baril ng sarili niyang ama. Tumibig ka dyan, Amihan. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Lumayo ka sa mga layong yan. Hindi ako alis dito! Kayo ang dapat tumigil, Tay! Hindi niyo ba nakikita ang ginagawa niyo? Pinapatay niyo mga kabaryo natin para lang sa pera! Ginagawa ko to para yumaman tayo. Para magkaroon ng laman ang sikmura mo. Umalis ka dyan dahil katapusin ko na ang pangingialam ng matandang yan. Mamamatay tao ka! Sabihin mo sa kanilang lahat ang totoo! Ako ang nagpadala ng sulat kina Makoy para pumunta sila dito. Ako ang nagsuplong sa inyo dahil hindi ko na masikmura ang mga ginagawa niyong pagpatay! Walang iya kang bata ka? Ako ang nagpakain sa'yo? Ako pa ang ipanagkanulo mo? Ganyan bang igaganti sa lahat ang ginawa ko para sa'yo? Wala na akong pakialam sa mga ginawa mo kung galing naman yan sa dugo ng mga inosenteng tao. Halimaw ka rin, Itay. Mas masahol ka pa sa mga aswang na pinapakain mo dito. Kapitan, ibaba nyo na yung baril nyo. Wala na kayong kawala. Alam na ng buong baryo ang katotohanan. Nakita na nilang lahat ang mga aswang na itinatago nyo. Tumahimik ka! At ikaw, Amihan! Akala ko ba may pakialam ako sa buhay mo? Akala mo ba ituturing pa kitang tunay na anak matapos ng ginawa mong pag-traitor sa akin? Hindi kita tunay na anak. Ampun lang kita. Pinulot lang kita sa kalsada noon. Dahil akala ko'y pakikinabangan kita. Wala akong pakialam kahit mamatay ka kasama ang mga dayong yan! Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Amihan. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa sa mga narinig niya. Bumagsak ang mga balikat niya at hindi siya makapagsalita. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Gumuho ang buong mundo niya nang malaman niyang ang taong tinawag niyang ama buong buhay niya ay hindi pala niya kadugo at kinukup lang siya para gawing utusan. Akmang ikakasana ni Kapitan Nestor ang baril niya para iputok kay Amihan, kaya mabilis akong humakbang. Hinawakan ko ang braso ni Amihan at malakas ko siyang hinila papunta sa likod ko para protektahan siya. Handa na sana akong isangga ang sarili ko sa bala, pero biglang may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino sa amin. Wala na palang silbi ang kasunduan natin, Kapitan. Buko na tayong lahat dahil dyan sa ampun mo. Anding, anong ginagawa mo? Umatras ka! Tutulungan ko kayo makatakas dito. Pero papatayin muna natin sila! Kapag nakarating to sa bayan, wala na rin kwenta dahil alam na ng lahat ang tungkol sa amin. Mas mabuting isama na lang kita sa hapunan namin ngayon para manahimik ka na habang buhay. Ano? Bakit ako ang sinisisi mo, Anding? Hindi ako ang... Dahil ikaw ang may kasalanan. Masyado ka kasing gahaman. Kaya nakarating dito mga walang hiyang-yan. Dahil sa'yo, naporna ng tahimik na buhay naming mga aswang. Sinasabi ko na nga ba't hindi magandang ideya makipagkasundo kami sa'yo? Dapat sinakop na lang namin ang baryong ito at ginawa ka na lang din naming pagkain. Papatayin ka namin kasama ang dalawang yan. Hindi!
Huwag! Huwag kayong lumapit! Bago pa man maikasa at maitutok ni Kapitan ang baril sa halimaw na si Lola Andeng, mabilis siyang dinamba ng matandang aswang kasama si Aling Rosing at ng 3 pang halimaw. Napakalakas nila. Sa isang iglap, bumagsak sa sahig ang kapitan habang pinagkakaguluhan siya ng mga aswang. Dahil booking na ang lihim nila sa buong baryo, naisip ng mga aswang na wala ng kwentang kasunduan nila ng kapitan. Gusto na nilang patahimikin ito kasama namin. Kahit na masama ang kapitan, sinubukan pa rin namin siyang iligtas. Inilabas ko ang buntot paging dala ko at inihataw ko iyon ng malakas sa likod ni Aling Rosing. Napasigaw siya at napabitaw kay kapitan. Si Lolo Nanding naman ay nagsimulang magsambit ng mga orasyon habang nagsasaboy ng inorasyon ng langis sa mga aswang. Pero huli na ang lahat. Nang makalas namin si Andeng mula sa ibabaw ni kapitan, nakita naming duguan na ang leeg nito. Napunit na ang lalamunan ng kapitan at wala na itong buhay. Hindi nyo kami matatalo dito, Albularyo. Kaming mga aswang ang maghahari sa baryong ito. Hindi mangyayari yun habang nandito kami. Subukan mong lumapit at hahatiin ko yung katawan mo gamit tong buntot pagi. Hindi na kayo makakapanakit pa ng mga inosente. Amihan, huwag kang aalis sa likod ko. Bakoy, paluin mo yung isin dyan sa kanan mo. Huwag mo gayaang makalapit sa mga tao. Opo, Lolo. Mga walang hiya kayo, mga wala kayong kaluluwa. Bumalik kayo sa dilim kung saan kayo nararapat. Walang tigil ang paghampas ko ng buntot pagi. Bawat tama nito sa balat ng mga aswang, umuusok ito at nag-iiwan ng malalim na sugat. Parang asido na sumusunog sa laman nila. Umiiyak sa sakit ang mga halimaw na sina Andeng at Rosing habang tinatamaan sila ng malalakas na orasyon ni Lolo Nanding na pumaparalisa sa paggalaw nila. Ganon din ang iba pang aswang sa paligid. Dahil sa panghihina ng mga halimaw, dito na kumuha ng lakas ng loob ang mga taga-baryo. Imbes na matakot at magtago, pinulot nila ang mga upuang bakal, mga kahoy at kahit anong pwedeng maging sandata na nakita nila sa loob ng covered court. Pinagtulong-tulungan nilang puyugin ang mga aswang para makaganti sa pagkamatay ng mga kaanak nila. Wala nang nagawa sina Andeng at Rosing sa tindi ng mga hampas ko ng buntot pagi, sa tapang ng mga orasyon ni Lolo at sa galit ng mga tao, tuluyan silang nalagutan ng hininga. Umalingaw-ngaw ang huling impit at ungol ng mga halimaw bago tuluyang bumagsak ang mga walang buhay na katawan nila sa sahig. Namatay sila dun mismo sa lugar kung saan nila ginawang negosyo ang buhay ng mga inosente. Matapos ang laban, naiwan ng mga taga-baryo na naghahabol ng hininga. Pilit pinoproseso ang madugo at malagim na nasaksihan nila ng gabing yun. Amihan, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Wala na siya, Makoy. Wala nang tatay ko. Kahit ganun siya kasama sa akin, ama pa rin ang turing ko sa kanya. Wala na akong pamilya. Wala na akong uuwian. Nandito ako. Tingnan mo ako. Hindi ka nag-iisa. Ipinangako ko sa'yo, di ba? Isasama kita sa amin. Ang sakit-sakit, Makoy. Buong buhay ko, akala ko anak niya ako. Ginawa lang pala niya akong alipin. Wala pala akong halaga. May halaga ka. Napakahalaga mo. Dahil iniligtas mo ang buong baryong to. Kung hindi dahil sa sulat mo, mas marami pang namatay dito. Hayaan mo siyang umiyak, Makoy. Kailangan niyang ilabas lahat ang bigat na dala niya. Amihan na. Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Maraming salamat po, Mang Nanding. Maraming salamat po sa pagligtas niya sa amin dito. Uuwi na tayo. Kukunin natin ang mga gamit mo sa banyo at aalis na tayo rito. Magsisimula tayo ng bagong buhay, Amihan. Tumila na ang ulan at dahang-dahang sumikat ang araw. Matapos ang napakahabang gabi, napagkasundoan ng lahat ng mga taga-baryo na sunugin ang mga bangkay ng mga aswang. Tinipon nila ang mga ito at sinunog hanggang sa maging abo para siguraduhin wala nang matitirang bakas ang mga halimaw na bumiktima sa mga mahal nila sa buhay. Pati ang totoong nangyari kay Kapitan Nestor.
Inilihim na rin nila sa mga pulis sa bayan. Sinabi na lang nila na nagkagulo sa saklaan na naging dahilan ng pagkamatay niya. Napagkasunduan ng buong baryo na ibao na lang sa limot ang lahat ng malagim na nangyari para makapagsimula sila ulit ng tahimik at payapa. Siyempre nagdadalamhati pa rin si Amihan. Hindi madaling tanggapin na ang taong nagpalaki sa kanya ay wala palang pakialam kung mamatay siya. Umiyak siya ng umiyak sa harapan ko nung umagang yun. Niyakap ko siya ng napakahigpit at hinayaan ko siyang ibuhos lahat ng sakit. Ipinaparamdam ko sa kanya na hinding-hindi siya mag-iisa. Nang kumalma siya, sinamahan ko siyang kunin ang iilang damit at gamit na mahalaga sa kanya doon sa bahay nila. Hindi na siya lumingon pa sa bangkay ng kapitan. Tuluyan niya nang iniwan ang lahat ng trauma at sakit sa baryong yon. Kinahapunan, nakaalis na kami sa baryo at sumakay na ng bus pa uwi sa probinsya namin. Tahimik ang biyahe. Nakaupo si Amihan sa tabi ko. Sa sobrang pagod at puyat niya sa mga nakaraang araw at sa dami ng iniyak niya, nakatulog siya agad habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Tinitigan ko ang mukha niya noon at ipinangako ko sa sarili kong aalagaan ko siya habang buhay. Lumingon ako sa likurang upuan kung saan nakapwesto si Lolo Nanding. Nakasandal siya doon, nakangiti habang nakatingin sa labas ng bintana. At sa pagkakataong yun, ang hinihit-hit niya ay isang normal na tabako na lang na binili niya sa terminal. Gaya ng ipinangako ko, iniuwi ko si Amihan sa amin. Doon na kami nagsama at tuluyang bumuo ng sariling pamilya. Nang magkaroon kami ng 2 anak, nagdesisyon akong mag-abroad para mas mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa awa ng Diyos, nagbunga naman ang mga sakripisyo namin. At nagbigay ito sa amin ng pagkakataong mamuhay ng masagana dito sa syudad kung saan kami nakatira hanggang sa mga araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga listener na nag-antabay at nakinig hanggang dulo sa kwento kong ito. Maraming salamat din po sa buong team ng Kwentong Takip Siling dahil nabigyan ng boses ang naging karanasan namin ni Lolo Nanding. Muli, ako po si Makoy. Hanggang dito na lang po mga katakip silim. Napakabigat at talagang nakakakilabot ng kwentong ibinahagi sa atin ngayon ni Sender Makoy. Isang malinaw na paalala na minsan, mas nakakatakot pa ang kasakiman ng kapwa natin tao kaysa sa mismong mga halimaw na nagtatago sa dilim. Pero nakakatuwa ring malaman na sa kabila ng madilim at madugong karanasan nila sa baryong yon, nauwi pa rin sa maganda ang tadhana ni Makoy at Amihan. Maraming salamat sa inyong lahat na sumama at nakinig sa kwento natin ngayong araw. Kayo ba? Anong gagawin niyo kung sakaling malagay kayo sa sitwasyon ni Makoy at Lolo Nanding? I-comment nyo lang dyan sa ibaba dahil nagbabasa ako ng mga komento nyo. Siyempre, kung nagustuhan nyo ang kwento natin, huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong uploads natin araw-araw. Hanggang sa muli, mga katakip silim. Mag-ingat tayong lahat palagi. Napakinggan niyo po ba ang ating kwento hanggang dulo? Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng comments. Maraming salamat po sa pakikinig.